Ang karugto ng nakaraan, sa katahimikan ng gabi bumuhos ang ulan. Sa Chicago, sa isang bar, isang lalaki ang nagsasaling ng alak sa glass wine. Robert, mayroon ka bang anuman mga iniisip na problema kamakailan? Hindi maganda ang hitsura mo. Sabi ng isang lalaki. Isang lugar ang Wall Street na walang mga panuntunan. Sagot ni Robert, ano? Sagot ng lalaki. Hindi ko gusto ang madugong battlefield na iyon kaya lumayo ako sa pera at namuhay lang bilang manager, pero... Sabi ni Robert, bakit, may nangyari ba sa'yo? Muling tanong ng lalaki, sa totoo lang, nakatanggap ako ng notification na tinanggal ako, papatulo na ang luha na sabi ni Robert. Ano? Bahagya nagulat ang lalaki, kumalma ang lalaki at napaisip ito. Patuloy ako nagpapadala ng mga senyales ng krisis sa hinaharap na kumpanya ng pondo ng pamumuhunan na pinagtrabahuan ko ngunit hindi ako pinansin. Pagkatapos ay sumiklab ang tunay na krisis sa pananalapi at isang aksidente ang nangyari. Inakusahan nila ako, lumuluhang sagot ni Robert. Mga bastos na yan, hindi pwede yun. Ikaw ay napakatalino at malinis na tao. Bakit? Pasigaw na sabi ng lalaki. Chin up, Robert. Mayroong kang magandang credit. Makakabalik ka sa lalong madaling panahon, muling sabi ng lalaki, credit. Sagot ni Robert at napalingon ito sa kausap. Not too long ago, ang yumao kong biyenan ay nakikipaglaban sa sakit na Alzheimer's at cancer, at ako ay may utang dahil sa gastos ng kanyang operasyon. Hindi na rin ako makahiram ng pera. Eventually, namatay ang biyenan ko, at ang asawa ko. Nagkaroon ng relasyon sa aking boss. Sabi ni Robert, ano? Sigaw na nagulat na sabi ng lalaki. Fuck this guy's wife, bulong pa nito. Ang buhay ko ay mas masahol pa sa isang pulubi haha. Nagpa siya kaming mag-divorce muling sabi ni Robert na pinilit nitong tumawa. Ewan ko lahat ng kayamanan ko ay nasa asawa ko. Wala naman akong pinagsisisihan, muling sabi ni Robert. Hoy, anong pinagsasabi mo? Paano ang mga bata? Sabi ng lalaki. Hindi ako magugustuhan ng mga bata kapag ako ay bagsak at walang trabaho. Kasalanan ko ang pagpapabiis sa pamilya ko. Sabi ni Robert, ikaw, bakit ba palagi kang mahina? Hindi ka na bababalik. Sabi ng lalaki, 50 na ako ngayon. Sino ba ang gugustuhing magtrabaho sa isang tulad ko? May chismis na manager ako na wala man lang bahay dahil sa divorce, malungkot na sinabi ni Robert. Robert, malungkot na sambit ng lalaki ang pangalan nito at awang-awa siya sa kaibigan habang pinagmamasdan ito. Patuloy lumipas ang oras ng walang imikan at patuloy na uminom ng alak, maya-maya. Tungkol dito, pwede ba akong mag-suggest sa'yo? Sabi ng lalaki, lumingon ang lalaki at, may isa-suggest ka. Tanong ni Robert, muling lumipas ang oras sa kanyang pag-iisa kumuha ito ng sigarilyo at inilagay sa kamay. Tumano ito sa kadiliman ng gabi, makikita ang nagkikislapan na mga ilaw. Professor Matthew student, bulong ng lalaki habang nakatanaw ito sa labas ng glass window, pumasok ang isang alaala. Gagawin ko. Hindi. Gagawin ko talaga. Kung magagawa ko lang ulit, ibebenta ko ang aking kaluluwa at magiging tapat sa organisasyon. Sigaw ng pagmamakaawa nito, ang alala pumasok sa kanyang isipan na sumasabay ng sakit sa dibdib. At habang nag-iisip ito maya-maya ay may kumatok na palingon ng bahagya ang lalaki, bumukas ng kaunti ang pinto, at nagsalita ang taong nasa pinto. Ikaw si Manager Robert Lyon tama. Lumingon ng tuluyan si Mr. Robert nang marinig nito ang kanyang pangalan, sabi nito. At tuluyan na rin pinapasok ito, ako ay si Professor Matthew student Clara Lee sabi nito habang may hawak na envelope at kasama ang ating bida. Tinignan ng ating bida ang lalaking si Robert Lyon? At pinag-aralan niya ito sa kanyang isipan, flashback muna tayo. Habang nasa himpapawid ang isang eroplano, at habang nakasakay ang ating bida, sayang naman, I can't travel to the US freely since wala pa akong visa, may meeting pa kami sa labas ng Hong Kong. Sabi ng ating bida, upang opisyal na makapasok at maging kilala sa merkado ng US. Kailangan kong ng isang taong makikilala sa lugar. Isang tao na may talento na magiging kamay at paa ko. Maya-maya ay may boses nagsalita at bigla lumiwanag ito. Maganda sana kung madali sila makikilala. Sabi ng boses, na ika'y nagulat nito sa biglaan pagsulpot ng liwanag, Ano na naman ito? Bulong ng ating bida. Saan ang lugar na ito?
Pasigaw na sabi ng ating bida, na nabigla dahil nasa ibang lugar na naman ito, may nakakakita ba sa akin? Muling sabi nito ng laminggalinga ito, nang mapansin ang isang puno at sa tabi nun ang isang matandang nakaupo ng Indian sit mahaba ang buhok at balbas nito na kulay puti, nagulat at parang natakot ang ating bida. Sino ka? Sabi ng ating bida. Ako si Namsago, sagot ng matanda. Si Namsago ay scholar noong panahon Joseon period ng Korea. Ito ay napakahusay versed in mechanics, geometry, astrology, divination ang physiognomy. Hindi mo alam kung sino ako. Sabi ng matanda sa ating bida. Ah, hindi. Ngayon ko lang narinig ang pangalan mo. Sabi ng ating bida. Nakikita ko. Hindi mahalaga kung hindi mo ito narinig noon. Nung unang panahon, ang Namsago ay isang pambahay na pangalan. I guess no nakalimutan na ang pangalan ko. Sabi ng matanda. Humihingi ako ng tawad, wala akong masyadong alam sa history. Ngunit ano ang pangunahing kaganapan? Sabi ng ating bida na napakamot ito sa ulo ng parang nahihiya at ngumiti. Di ba sabi mo gusto mo magkaroon ng kakayahan sa pagbabasa ng mukha? Upang makapagsuri ng isang makilalang mukha sa isang sulyap lamang. Muling sabi ng matanda, aba, kung gayon ikaw ay espesyalista sa physiognomy. Sabi ng ating bida habang nakataas ang hintuturo nito. Simula noon, isa na akong propeta na nanghula ng digmaan Imjam sa panahon ng paghahari ni Mayongjong. Sabi ng matanda, then, ibig sabihin pwede akong matuto ng physiognomy kay Sir Namsago. Sabi ng ating bida, well, wala kang sapat na puntos. Sabi ng matanda, please bigyan mo ako ng discount at next time ay babayaran ko para sa iyong serbisyo ng maayos. Sabi ng ating bida nang nakangiti maya-maya ay may bigla sumigaw. Agad nagulat ang ating bida at ang matanda. Hagnam hindi mo pwedeng gawin yan. Sabi ng sumigaw. Hik. Sabi ni Taisan, hiyuk. Sabi ng matanda. Hindi yan ang napag-usapan. Muling sabi ng lalaki. Napalingon ang ating bida at napanganga ito. Ano? Ikaw? Bakit ka pumunta dito? Pasigaw na sabi ng matanda sa lalaking bagong dating. Ito ay foul play. Sagot ng lalaki na pasigaw din. Foul play. Ingatan mo mga salita mo. Sigaw na sabi ng matanda. Sinagot ko ng makarinig ako ng tulong. Sabi ng lalaki, ano ito? Daos na naman. First time kong makita silang dalawa na magkasama, bulong ng ating bida, habang nakatingin ito sa dalawa. Tapos ano yung penen? Umiikot mo pa ang realidad, alam mong isusumbong kita agad. Itikom mo ang bibig mo. May tradisyon. Kailangan nating igalang ang common law, brat. Sagutang ng matanda at ng lalaki, hindi na napigilan ng ating bida bigla itong nagsalita, excuse me. Sabi ng ating bida, lumingon ang lalaki at napatingin ito, ha? Ajushi, sino ka ba? Sabi ng ating bida, ano? Ajushi, sabi ng lalaki, hindi mo alam. Ito ay hindi naririnig. Ako si Park Yubong, na nangingibabaw sa mundo noong yumaong Joseon Dynasty. Hindi mo ba kilala ang dakilang ornamental east na kinilala si Haring Gojong, anak ni Hung Seondaewongon, bilang isang hari? Hindi ako nagyayabang, pero alam ko mismo ang physiognomy. Sinabi sa akin ng aking pagbabasa sa mukha na kailangan ko na isang mata upang maging isang opisyal ng gobyerno, kaya ako mismo ang kumuha ng isa. Sabi ng lalaki, wow, sobrang galing mo. Ikaw ay isang matigas na tao. Sabi ng ating bida, ha? Anong magaling? Namatay ka pagkatapos uminom ng lason dahil hindi mo man lang alam na nakatadhana kang mamatay. Pasigaw na sabi ng matanda, napatingin naman ang lalaki at ang ating bida. Ang tunay na physiognomy ay nahuhulaan ang oras ng kamatayan, tulad ko. 6th grade servant lang siya, para mapili ng mga bata dapat 3rd class servant kagaya ko. Ano? Anong pride meron ang lalaking hindi man lang mahuhulaan ang kanyang kamatayan? Sabi ng matandang lalaki, kayong dalawa sandali lang. Sigaw ng ating bida, napahinto ang dalawang nagtatalong lalaki. Kayong dalawa, parang hindi nyo naman kailangan ang karma points ko ha. Sabi pa ng ating bida. Hindi sa ganun kailangan namin yun. Sabi ng matanda, kailangan natin ng mas marami, sagot ng lalaki. Pagkatapos ay magtatanong ako, at ang makasagot ng tama ay nakakuha ng aking mga puntos ng karma. Sabi ng ating bida sa dalawa. Ano? Sagot ng dalawang lalaki.
tignan mo muna sa physiognomy ko. Pagkatapos ay hayaan mo akong subukan ka sa aking sariling tanong. Kung sino ang sumagot ng tama ay makakakuha ng karma points ko. Una, tignan ang aking physiognomy. Sabi ng ating bida, naalala mo ba physiognomy mula sa huling chart? Dahil itong PR dito ay hindi, ito ang iyong mga tampok sa mukha, lalo na ang mga nagpapahiwatig ng iyong etnikong karakter at background. Iyong physiognomy, sabi ng lalaking si Park Yubong na panganga ito. Physiognomy, sabi naman ng matandang si Nam Sago. Bakit naman hindi mo magawa? Tanong ng ating bida, hindi naman sa ganun. Nako, mayroon kang nakaraan, ngunit wala kang nakaraan sa kasalukuyan, ngunit hindi talaga sa kasalukuyan. Ano, huwag mong sabihin sa akin na, ikaw ay isang bathala, sabi ni Park Yubong, pero ako ay tao. Bulong ng ating bida, maaaring sabihin ng physiognomy ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng isang tao. Ngunit sa ngayon, walang sinasabi ang iyong physiognomy, masyadong maliit ang iyong physiognomy. Sabi ng matandang si Nam Sago, napaisip na sabi ng ating bida. Well, anyways bumagsak kayo sa test. Sabi ng ating bida, sige magtanong ka pa ng iba. Bahagya pa siga ni Park Yubong. Hindi ako pwedeng magkamali sa physiognomy mo. Sabi naman ng matandang si Nam Sago, gawin mo ulit. Kung gayon, maaari mo bang ibigay ang iyong mga kakayahan sa pinakamababang presyo? At feng shui bilang bonus. I can't believe na basa ko lang ang physiognomy ng isang magnanakaw, samantala sa kasalukuyan, sa hotel na tinutuluyan ni Robert Leo. Please greet each other. Ito ang host para sa interview si CEO Daniel Zhang. Sabi ni Clara, magandang araw, Mr. Robert, nabalitaan ko na pag-alagala ka mula nang mawala ang mga pangarap mo. Sabi ng ating bida, ako, sabi ng nabiglang si Robert, ang batang ito, ay CEO. Bulong pa ni Mr. Robert, maaaring kakaiba para sa akin na magsimula dito, ngunit, bahagya napatingin si Clara sa ating bida. Ikaw ay nasa pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay. Ang gulo ng pamilya mo at bagsak lahat ang yaman mo kahit ang mga taong dati mong nakilala, ngayon ay nagpapanggap na hindi ka nila nakilala. Sabi ng ating bida, well, paano mo nalaman ang? Sabi ni Robert na hindi natuloy ang sasabihin. Haha, hindi ako gumawa ng isang lihim na investigasyon. Alam ko dahil sa Physiognomy Academy nitong Yang. Sabi ng ating bida, Physiognomy Academy. Alam ko yan. Sabi ni Robert, katulad siya ng mga mahusay na tao sa Wall Street. Sabi sa isipang ni Robert, siya ay magiging mayaman at marangal sa pagtatapos ng taon. Ang pagiging konektado sa iyo ay magiging lubhang kanais-nais. Sabi ng ating bida sa isipan habang binabasa ang pagkatao ni Robert, habang kayo ay nag-uusap gusto nyo ba magdala ako ng tasa ng kape? Sabi ni Clara, salamat Clara sa wakas matitikman ko na rin ang kape na pinagyayabang ni Matthew. Sabi ni Robert, ang mga sinabi ni Professor Matthew, ay napaka-check talaga. Sabi ni Clara, please continue with interview sir, muling sabi ni Clara sa ating bida. Pasado ka na, sagot ng ating bida. Pasado na siya, nagulat na sabi ni Clara, ang lalaking si Robert ay nabigla rin. Oo pasado na siya, well, may mga problema ba? Sabi ng ating bida, hindi yun, hindi pa nga ako nakakagawa ng self-introduction. Sabi ni Robert, hindi na kailangan. Inaasahan kong makatrabaho ka, Director Robert. Kampante sabi ng ating bida, napatingin naman si Clara sa pagkabigla. Director, pasiga na sabi ni Mr. Robert at hindi ito makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Bakit? Ito ba ay hindi sapat? Sabi ng ating bida, hindi, agad na sagot ni Robert, maya-maya ay paluhan na ito nagsalita. Salamat, gagawin ko ang best ko para sa kumpanyang ito, your acquired karma. Points, tinignan ni Clara ang ating bida ng nakangiti. Kinabukasan, Director Robert, tawag ng ating bida. CEO, sagot ni Robert, tungkol sa sinabi ko kahapon, meron ako paraan na kakaibang method, para sa pag-i-invest, at madali lang tayo makakakuha ng tubo, maaari mong isipin ito bilang isang konsepto ng pamamahala. Siguraduhing obserbahan ng masigasig, at huwag mag-alala hindi ito illegal tulad ng slush funds.
Sabi ng ating bida. Oo, naintindihan ko. Sagot ni Robert. Alam mo ba, lahat ng uri ng mga bug ay naaakit sa mga bulaklak na may maraming nectar. Una, nangyari magtatag ng kumpanya ng hedge fund sa bawat kontinente. Magsisimula tayo sa kapital na $3 billion. Sabi ng ating bida, habang nakatanaw sa glass window, ilang ang mga investor na naroon. Sabi ni Robert, sa ngayon, ay wala, sagot ng ating bida. Ano, paano tayo, sagot ni Robert, mag-i-invest ako sa lahat. Muling sagot ng ating bida. Ano, pasiga na sagot ni Robert. Pagkatapos ay tumahimik ito at napaisip. Ibibigay at susuportahan ko ang lahat ng lakas tao at mga ari-arian na kinakailangan para makapagtatag ng isang korporasyon. Mangyaring bumuo din ng isang pangkat, sabi ng ating bida. Isasagawa ba natin ito kaagad? Sagot ni Robert. Oo, kumuha ng ilang eksperto para matapos natin ito sa lalong madaling panahon, at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ganap na kapangyarihan. At iiwan ko ito sa iyo, Director, at parang nakikipagsimpatsya, pumosisyon ang mga ibon na ligaw sa langit, na para araw na parang lulusab sa kalaban, sumeryoso ang mukha ng ating bida at nag-isip, maya-maya ay tumawa ito. Magtiwala ka at sumunod sa akin. Director Robert, mabubuhay ka na ngayon sa kabila ng iyong mga ligaw na pangarap, sabi ng ating bida, bigla may nabuong luha sa mga mata ni Mr. Robert. CEO, sambit nito, ang physiognomy ni Robert ay nagpakita na siya ay isang maimpluwensyang tao. Nagpakita siya ng hindi nagkakamali na husay sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa Hong Kong. Tahimik siyang nag-hire ng mga fund managers at mga empleyado na naobserbahan niya noon. Nagbabalik-balik siya noon sa US at Hong Kong, at isinumite ang bawat ulat ng malinis. Nakakuha din siya ng opisina sa Hong Kong na kahit si Clara ay hindi alam. Sa loob lang ng kalahating buwan, naging may-ari ako ng isang kumpanya ng hedge fund sa isang tax haven place. Just as I expected, flawless siya sa trabaho niya kasi gumagala siya noon sa Wall Street, bulong ng ating bida habang nakatingin ito kay Robert. Nagrehistro kami ng mga kumpanya ng hedge fund sa London, Manhattan, at Hong Kong, at habang nakatayo ang ating bida sa roof deck, habang nakahawak ito sa steel bar ng terrace, lahat ng preparation ko ay tapos na, kinakabahan yata ako. Oras na para magbukas ako ng full-scale market sa publiko, maya-maya ay may tumigil na sasakyan, Repulse Bay, isang high-class neighborhood sa Hong Kong. Well, isn't this absolutely high-class? At ito ay isang luxurious detached house. Ang detached house ay nakahiwalay na mga bahay, ang mga bahay na hindi kabahagi ng anumang pader sa anumang iba pang mga bahay. Dito ba talaga nakatira si Clara? Sabi ng ating bida habang pinag-aralan ang mga bahay at mga tao nakatira sa lugar na iyon na kilalang tao, maya-maya ay papalapit na si Clara. Oh! Daniel, bulong ni Clara habang palapit ito kay Taesan. Clara, napaka-cool ng bahay mo. Ngumiti si Clara, hindi sa akin iyan. Bahay ito ng parents ko. Sagot ni Clara, magiging iyo din ito sa future. Hindi mo ba mamanahin lahat since nag-iisang anak ka? Nakangiti sabi ng ating bida. Anong ginagawa ng daddy mo? Siya ay dapat na lubhang mayaman upang manirahan sa isang lugar na tulad nito sa Hong Kong. Sabi pa uli ng ating bida habang paakyat ito sa hagdan, nang makaakyat ito ay. Napahanga ito sa laki ng garden ni Clara. Wow, ang garden nyo ay sobrang napakalaki. Pwede rin ako talaga tumira ng katulad ng ganito sa Hong Kong. Maya-maya ay sumigaw si Clara para tawaging ang kanyang magulang. Mom, Dad, Daniel is here. Lumabas naman ang ina ni Clara. Welcome, I'm Clara's mom, Emmanuel Pierre. Nice to meet you, sabi ng mommy ni Clara. Yumuko naman ang ating bida. Salamat po sa pag-invite nyo sa akin. Sa pagyuko nito ay bumati ito sa salitang French. Merci beaucoup votre hospitalite plus belle Kaylee Rose, at pag tinagalog ay, pinahalagahan ko ang iyong mabuting pakikitungo dahil masigit na maganda kaysa sa mga rosas, napatingin ang ama ni Clara. Oh, Daniel, nakakapagsalita ka ng French, sabi ng ina ni Clara. Ikinararangal ko po makilala kayo. I am Jiang Taesan, nakayuko sabi ng ating bida. Welcome Daniel at welcome kita sa bahay namin. I'm Li Jiangchang. At nagkamay ang dalawa, ngunit nang mahawakan ng ating bida ang kamay ng ama ni Clara ay may kakaiba itong naramdaman.
Ha! Napatingin ito sa ama ni Clara. Bahagya nakangiti ang ama ni Clara at napatingin din ito, ano? Ito, bulong ng ating bida, parang naglabasan ang maliliit na ugat sa kanilang mga kamay na animo bakal sa tigas.